Magkano ang kailangan mo upang layuan ang anak ko? Tanong ni Doña Marcela kay Sabina. Hindi kita maaring tanggapin dahil isa ka lamang dukha. Saan ka ba napulot ni Sebastian? Sa club? At sino nakakaalam? Kung yung dinadala mo ay saan ako? Isang sampal iyon para kay Sabina. Ang inaasahan niyang maayos sa pagtanggap sa kanya ay magiging isa palang bangungot. Ang akala niya matapos niya matakasan ng matandang ipinagkakasundo sa kanya ng kanyang ama, ay magiging maayos na ang buhay niya. Hindi pa pala. Kaharap niya ngayon ang isang refleksyon ng matapobre niyang madrasta. Kuyom ang kamao, nilisan niya ang lugar na yon upang hindi na maalipusta pa ng kahit na sino sa pamilya ni Sebastian. Dala-dala ang anak nilang kambal na hindi pa man naisisilang ay itinakwil na. Ako ang bahala sa inyong mga anak. Hindi ko hahayaang may mang-api pa sa inyo, gaya ng naranasan ko. Kinakausap niya ang mga bata sa kanyang tiyan. Babangon ako at maniningil. Tinignan niyang muli ang mansyon sa huling pagkakataon. Hinulma niya sa isipan ang sinabi sa kanya ng kanyang biyanan. Sa kahilam ng luha ang mga matang lumayo na hindi alam kung saan tutungo. Hindi ako magpapakasal sa matandang yan, Papa. Ang mariing sabi ni Sabina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hinanakit. Hindi ko kayang tanggapin ang hinihiling mo sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpigil ng mga duha. Ngunit hindi niya hahayaang makita ng mga impakta na umiiyak siya. Bakit ako magpapakasal sa matandang yon? Gusto mo bang masira ang buhay ko? Papa, masyadong matanda si Don Feliciano para sa akin. Mas matanda pa siya sa'yo. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at puno ng hinanakit na tumingin sa ama. Daig mo pa akong ibinenta sa matandang yon. Exactly, sis. Nakangising-singit ni Luna, ang kanyang kapatid sa ama. Bakit hindi ka nalang pumayag? Matanda na siya at hindi na magtatagal pa. Mababalo ka rin naman ng maaga kaya sumunod ka na lang sa gusto ni Papa. Ang kanyang mga salita ay puno ng pang-uuyam at kawalang interes sa tunay na kalagayan ni Sabina. Bakit hindi na lang ikaw magpakasal? Kayo naman ang nakaisip at kayo naman ang higit na makikinabang. Masyado kayong atat na magkapera, kaya kahit ano, nais yung gamitin. Matapang na sagot ni Sabina, ang kanyang mga salita ay puno ng pagsuklam at puot. Ang kanyang mga salita ay tumama sa puso ni Luna, na nagpaalab sa galit ito at pagkainggit. Isang malutong na sampalang tumama sa pisngi ni Sabina. Lahat ay panandali ang nagulat, kabilang ang madrasta at mga kapatid. Ngunit sandali lamang iyon. Nakita ni Sabina ang nakakalokong ngiti ng mga ito. Ang kanilang mga ngiti ay nagpapahiwatig ng kanilang kasiyahan sa kanyang paghihirap at kawalan ng magawa. Bakit ganyan ka makipag-usap sa kapatid mo, ha? Wala kang galang. Ikaw ang tipo ng matandang yon kaya ikaw ang magpapakasal sa kanya. Galit na singhal ng kanyang ama. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kawalan ng pangunawa at pagmamahal sa sariling anak, na siyang nagbigay ng ibayong sakit sa damdamin ni Sabina. Hayaan mo talaga na makasal ako sa kanya ng dahil lamang sa pera. Hindi mahalaga sa iyo nararamdaman ko. Pinigilan niyang tumulong kanyang luha o magpakita ng anumang emosyon. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ng madrasta at mga stepsisters. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Makinig ka, Sabina. Hindi basta perang hinahabol natin dito. Ang ating kumpanya ay palubog na dahil sa mga pagkakautang. Alam mo naman ang negosyo ngayon. Mahirap makipagkumpetensya tapos ikaw, magiging makasari ka lang. Sigaw ng kanyang ama. Makisama ka naman. Wow! At ako pa palang walang pakisama ngayon dito. Ang galing! Nagtatrabaho ako sa kumpanya na hindi man lang nakakatanggap ng tamang pasahod dahil ang dahilan niyang asawa niyo. Pinapala mo naman ako. Bakit yung mga anak niyo sa labas? Kung magwalda sila ng pera ay parang may ambag sila sa negosyo. Nailabas na ni Sabina ang kanyang sama ng loob. Ako ang tunay niyong anak dito pa. Ako!
Pero parang ako pang kailangang magsakripisyo. Pati kalayahan ko. Gusto yung ibayad sa matandang yun para lang maisalba ang kumpanya. Kung hindi gastador yung mga babaeng yan, hindi tayo mababangkrap. Sabrina. Tumayo ang kanyang madrasta at lumapit sa kanyang ama. Bakit pinagsasalitaan mo kami ng ganyan? Baka nakakalimutan mo na. Ako nag-alaga sa iyo nung mamatay ang mama mo. Maluhaluhang wika ng babae. Puno ng pagkukunwari at pagpapanggap. Talaga? Inalagaan? Kaya pala pinapabaunan mo lang ako ng mga tira-tira ng mga anak mo. Inangkin mo ang aking kwarto at pinilit ipamigay sa kanila ang aking mga damit. Ganon bang inalagaan? Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkapuot at pagkadismaya sa kanyang madrasta. Manahimik ka na, Sabrina! Sigaw ng kanyang ama. Bakit hindi kita matansya? Tamaan ka ulit sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang kawalan ng pag-unawa at pagmamahal sa kanyang anak. Okay lang pa. Kahit gulpihin mo ko, pero hindi kita susundin. Sagot ni Sabina. Bakit hindi na lang silang ipakasalyo? Total, mas matanda naman sila sa akin. Huwag mo akong idinadamay dyan. Asik ni Rosa kay Sabina. Magpakasal ka na lang kasi. Alam mo sis, tama naman si Luna. Mamatay na rin siya. Baka nga hindi ka na makangkang nun kasi mahina ng tuhod. Ouch! How dare you slap me? Nanlilisik ang mga mata nito habang hawak ang nasaktan na pisngi. Sabina, lumapit si Tita Lourdes. Bakit mo sinaktan ng kapatid mo? Ang bastos ng bunganga niya, narinig niyo ba? Galit na sabi ni Sabina. Makangkang? Ano ako, hayop? Totoo naman yun eh. Pangangatwira ni Rosa. Makakang, enough! Sigaw ng kanilang ama. Sa ayaw at sa gusto mo, Sabina, magpapakasal ka kay Don Feliciano. Ako pa rin ang masusunod sa bahay na to. Sir, may bisita po. Sabi ni Lara ang kanilang kasambahay. Si Don Feliciano po. Papasukin mo. Sagot ng kanyang ama. Nagkukulo ang kalooban ni Sabina. Parang mga galing impyerno ang mga mukha ng kanyang mga kaharap. Bigla niyang nakita ang mukha ng matandang manyak na si Don Feliciano. Arthur. Nakabuka ang kamay ng kanyang ama na inabot ni Don Feliciano. Don Feliciano, eksakto. Narito si Sabina ngayon. Nakangiting sabi ng kanyang ama. Anak si Don Feliciano. Excuse me, may gagawin pa ako. Sabi ni Sabina at iniwan ang mga ito sa sala. Sabrina! Tawag ng kanyang ama, subalit hindi niya binigyan ng pansin yon. Namamaya niya ang sakit, hinanakit at puot sa kanyang puso. Sa itaas ng hagdan ay huminto siya para pakinggan ang kanilang usapan. Nagtatalo ba kayo dahil sa kasal? Hindi ba siya pumayag na makasal sa akin? Tanong ni Don Feliciano sa ama ni Sabina. Tumawa ang ama ni Sabina. Wala kang dapat ipag-alala. Nagulat lamang siya pero agad din naman na pumayag. Saka, ano bang magagawa niya? Ako pa rin ang masusunod sa bagay na ito. Wala siyang magagawa kundi yan sumunod. Sagot ng kanyang ama. Kumuyom ang mga kamuo ni Sabina. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito sa kanya ng sariling ama. Simula nang mamatay ang kanyang ina, ay siya pa naging outcast sa pamilya. Tamang asawa ko, Don Feliciano. Walang magagawa sa Sabina kung sakali na tumanggi siya. Singit ang madrasta ni Sabina. Alam mong pinag-uusapan namin ay ang motive ng inyong kasal. Ayaw niya sa napili namin kaya siya nagalit. Numisi ang matandang si Don Feliciano. Ganun ba? Kung ganun, ay bakit hindi siya pagbigyan? Espesyal na okasyon ito sa isang babae. Lalo na't siya naman ang ikakasal. Hindi maitagong kasiyahan sa mukhang wika ng matanda. Hindi na ako makapaghintay na makakasal kaming dalawa. Matagal ko nang gusto sa Sabina. Sa wakas ay mapapangasawa ko na siya. Nagkatinginan na makahulugan na mag-iina nasa mukha ang tuwa. Kailan ako maaaring mamanhikan? Tanong ng matanda. Kahit 1 linggo na lang, para handang-handa na si Sabina. Sagot ng kanyang ama. Kinikilabutan si Sabina sa pinag-uusapan nila. Hindi siya makakapayag na makasal sa matandang ito.
Kailangan niyang makaalis ng bahay at makatakas. Hindi niya kayang tanggapin na mapakasal sa lalaking halos 5 dekadang tanda sa kanya. Tatakas siya at lalayas. Saan ka pupunta? Hinarangan si Sabina ng kanyang madrasta sa pinto. Talagang nakabaral ito sa kanyang dadaanan. Para bang isang guard sa basketball na ayaw siyang makalagpas. Papasok, bakit? Sagot niya dito. Hindi pa rin siya nakaka-move on sa ginawa ng mga ito sa kanya noong nagdaang gabi. Parang gusto nilang gawin siyang robot at tau-tauhan sa kanilang pamamahay. Huwag niyo sabihin, hindi niyo ako palalabasin. Oo, hindi ka lalabas at dito ka lang sa kwarto mo. Itinulak siya ng kanyang madrasta papasok ng kanyang kwarto dahilan para siya'y bumagsak sa sahig. Bago pa siya makabawi sa pagkatumba, naisara na't nainlak na nito ang pintuan ng kanyang silid. Tita, buksan mo to! Kinalampag niya ang pintuan at pinihit ang sendura para subukan na lumabas. Tita, hindi niyo pwedeng gawin sa akin to! Lalabas ka lang dyan kapag ikakasal na kayo ni Feliciano. Masyado kang mapagmatigas, Sabina. Kung ang daddy mo ay napapakiusapan ka, pwes, ibahin mo ko. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Kung kinakailang putulin ko mga paa mo, gagawin ko, huwag ka lang makatakas. Sigaw nito mula sa labas. Tita Lourdes, buksan mo to, palabasin mo ko rito. Huwag mong gawin sa akin to. Patuloy pa rin ang kanyang pagpalo sa pintuan. Halos mamagana ang kanyang kamay, subalit hindi pa rin siya pinapakinggan ng matanda. Bingi ito sa pagmamakaawa niya. Hanggang kailan natin ikukulong ang babaeng yan dyan? Gusto ko sanang kunin ang mga gamit niya. At na tanong ni Luna. Lalo na mga damit niya. Magaganda pa naman lalo na yung regalo ng mga bosses nung nag-birthday siya. Sa akin, mami, yung mga bags. Sabi naman ni Rosa. Oo, mga anak. Basta kapag naikasal na siya at nakaalis na ng bahay na ito, kunin niyo na lahat ng gamit niya na gusto niyo. Yung iba naman, ibebenta natin online. Parang halimaw ang tinig ng kanyang tita Lourdes. Naririnig niyang pinag-uusapan na mag-iina at garapalan pa talaga sila kung mag-usap, mga walang kahihiyan. Tinigilan na niya ang pagpalo sa pinto. Isasave niya ang kanyang energy upang makapagplano. Hindi siya maaaring diktahan ng kahit na sino, lalo pa ng kanyang papa. Simula nung mawala ang kanyang mama, doon niya nalaman na may dati itong kinakasama at may anak silang dalawa, ang kanyang mga evil stepsisters, na walang ginawa kundi lustayin ng mga perang pinaghirapan ng kanyang mama. Hindi man lang nag-aral ng mga ito upang may pakinabang sa mundo. Inis na inis siya, subalit hindi siya dapat magpanik. Hindi siya makakapag-isip kapag nagpa-apekto siya sa kanyang mga narinig kanina. Hindi ako makakapayag na pagdesisyonan niyo ang aking buhay, lalo ng buhay pag-ibig ko. Kaya kong maging matandang dalaga na lamang kaysa magpakasal sa matandang yun na halos lolo ko na. Nakarinig siya ng mga yabag mula sa labas. Kumatok yon at saka tumawa. Knock-knock, sis! Narinig niya ang tawanan ng dalawa niyang kapatid na parang inaasar siya. Magpakasal ka na lang kasi, sayang naman. Alam mo ba nalaman namin na maraming pagmamay-aring matandang yon? Baka mamatay na yun after ng kasal nyo, kaya sa unang gabi nyo, atakihin siya sa puso. O, edi instant milyonaryo na tayo. Kapag ako nakalabas dito, kakalbuhin ko kayong dalawa. Banta niya sa mga ito. Napangisi siya at iniredy ang maliit na bag na gagamitin upang makaalis ng lugar na iyon. Laman noon ang kanyang mga ID, passbook, ATM at konting cash. Nagbihis na rin siya ng damit na makakakilos siya ng maayos. Alam niyang maaasar ang dalawang ito at bubuksan ang pinto upang pagtulungan siya. Inihanda na niyang kanyang sarili upang makatakas. Kilala niya ang dalawang ito. Magaling mang-asap, subalit mga pikon. Paano mo gagawin yun eh? Nakakulong ka dyan. Saka naghagik-hika ng mga ito. Magiging Mrs. Santiago ka na, sis. May lolo ka na, may asawa ka pa. Hugasan mo ng puwet kapag tumae, ha? Talagang inuubos ng mga ito ang kanyang pasensya. Bakit nga ba hindi kayong natipuhan ng matandang yon?
Sagot niya sa mga ito. Hay, bakit kasi kamukha kayo ng mama niyo? Hindi tuloy kayo kagandahan. Katawan niyo wala pang korte. Kung ikakasal man kami ng matandang yon, sisiguraduhin ko maghihirap kayo. Hindi ko kayo aambunan ng kahit na konti. Ano ka mo? Mataas ang boses ni Luna nang tanungin siya. Lihim siyang napangiti. Alam niyang umuubra ang kanyang planong asarin ng mga ito. Asartado pa at mga pikon kasi. Hindi ko kayo bibiyayaan. Ano ako? Pagpapakain ng mga walang pakinabang? Kung ako sa inyo, magpapaganda ako para naman may mag-aalok din sa akin ng kasal. Lalo niyang pinag-iinit ang ulo ng mga ito. Akala siguro nila, kakaya-kayanin nila ako. Tapos na nga ang paghihirap sa pamilyang to. Kailangan ko na silang sukuan. Total naman, wala na rin pagmamahal ang daddy sa akin. Bulong niya sa kanyang sarili. Nagre-rebelde ang kanyang puso dahil sa kanyang sasapitin. Kailangan niyang makaalis sa lugar na ito bago pa siya makasal sa matandang hukluban na yon. Napakayabang sabi na, sino may sabing pangit kami? Galit si Rosa. Kunin mo ang susi. Sasampulan natin ang babaeng to ng gulpi nang magtanda siya. Narinig niyang utos nito sa kapatid. Dapat alam ng babaeng to kung paano gumalang sa mas matanda sa kanya. Lalo niyang pinag-igihan ng pang-aasar. Kaya nga ako nagustuhan ng matandang yon kasi nga kayo, mukhang mga bilasang isda. Ako, sariwa na, virgin pa. Ilan na bang nakangkang sa'yo, sis? Baka naman malaki ng butas niyan. Alam niyang sa mga oras na iyon, para ng toro ang mga ito sa sobrang inis sa kanya. Kakalbuhin kitang babae ka, makikita mo. Banta ni Rosa sa kanya. Nasa tansya niya ay nanginginig na sa galit at namumula ng pisnging puno ng tagiyawat. Narinig niya ang pagtakbo ni Luna papalapit. Lumayo siya ng konti sa may pinto dahil malamang babalihin iyon ang dalawa. Hindi nga siya nagkamali. Talagang pabagsak na binuksan ng mga ito ang pinto at nanilisik ang mga matang pumasok. Habang siya naman ay pangisi-ngisi lang na lalong ikinagalit ng mga ito. Oh mga sis, kalma lang at baka kayo ma-stroke. Galit yarn? Napahagik-hik pa siya. Baka magputukan yung mga pimples niya sa mukha. Ano ba kasing ipinapahid niyo dyan? Bastos ka talagang sampid ka. Sigaw ni Rosa na akmang susugod na sa kanya. Tinas niyang kamay para pigilan ito. Mga sis, kalma, okay? Mga pangit na nga kayo, mga duwag pa. Paano lang kung mapuruhan yung maganda kong mukha? Ano nang sasabihin niyo kay Feliciano? Gusto niya ba? Tawagan ko siya ngayon din? Pagbabanta niya sa mga ito, nagpanik ang itsura ng kanyang mga step-sisters. Hindi agad nakahuma sa sinabi niya. Luna, sa labas ka muna. Kakatukin na lang kita kapag nabalda ko ng babaeng to. Sa katawan ng tira para hindi madami siya mukha. Uwi ka ni Rosa sa kapatid. Sige ate, basta. Titira din ako . Matagal-tagal ko nang gustong saktan ng babae yan. Magagalit lang si daddy. At least ngayon, sabihin natin, nagwawala siya. Saka ito masayang lumabas ng kanyang kwarto. Paano pangit? Sugod na! Naghahamon na utos niya rito. Halatang gigil na gigil ito sa kanya. At mas gusto niya yun dahil tatalab ang plano niya. Sabik na sabik si Luna nang marinig ang mga katok mula sa loob. Nagmamadali itong pumasok sa pag-aakalang ang ate niya ito. Ako naman! Hindi na naituloy ni Luna ang sasabihin dahil natumba na ito ng dapuan ng kamao. Hinila niya ito papasok ng kwarto. Itinabi niya ito sa nakataling si Rosa na ngayon ay may busal ng bibig. Oh, paano ba yan? Mukhang magugupit ko ang inyong buhok. Nanlaki ang mga mata ng dalawa na makitang gunting na hawak niya. Sa pamamagitan ng tingin ay nagawa pa ng mga ito na magbanta. Pero hindi siya papayag na hindi makaganti. Bago siya aalis ay gaganti muna siya. Deserve yung makalbo. Ito na! Bakas ang galit sa kanilang mga mata nang gupitin niya ang buhok ng dalawa. Wala na itong nagawa ng halos ubusin niyang mahahaba nilang buhok. Pinagpag niya ang dalawang kamay. Oh, paano ba yan sis? Aalis na ako. Bye!
Madali siyang nakalabas dahil wala doon ang kanyang madrasta. Baka kaya naisipan ng dalawa niyang kapatid na pangit na bulihin siya. Hindi siya maaaring manahimik ngayon. Kahit man lang sa kahuli-hulihang pagkakataon, may ganti niya ang kanyang sarili. Nagmamadali siyang sumakay ng taxi sa labas. Manong, diretso lang. Utos niya sa driver pagkasakay. Nakita pa niya na magkasalisi ang kotse ng kanyang madrasta at ng sinasakyan niya. Napausal siya ng pasasalamat na makalagpas na dito. Salamat Lord, hindi mo ko pinabayaan. Napaantada na lang siya. Napatingin siya sa rear view ng sasakyan. Nakatingin sa kanya ang driver noon. Gosh, ang gwapo niya. Sebastian, POV. Nakipark muna siya sa paradahan ng mga taxi upang bumili ng tubig. Nakalimutan niyang kanyang tumbler. May sakit din ang kanyang driver, kaya medyo nahihirapan siya. Tinignan muna niya ang paligid. Mukha naman safe ang lugar na iyon. Saka pa siya bumaba ng sasakyan. Boss, makikipark lang. Bibili lang ako ng tubig. Paalam niya sa isang maedad na lalaking naroroon malapit sa may tindahan. Abala ito sa kanyang ginagawa. Sige lang, boss. Sagot nito na itinuloy ang pagbibilang ng mga bariyang malamang ay butaw ng mga taxi driver. Manang, isa pong mineral water na malaki at malamig. Magkano ho? Tanong niya sa tindera na noon ay abala sa pakikipagtsismisan sa isang bumibili rin sa kanya. Ilan? Tanong nito na patuloy pa rin ang pagdaldal sa kausap. Ni hindi man lang siya nakuhang lingunin. Isa lang ho. Nakita niya nang umalis ito at nagbukas ng rek. Subalit ang bibig nito ay diretso pa rin sa pagsasalita habang nililingon ng katsismisan. 25. Inabot nito sa kanyang tubig. Habang nagbabayad siya, patuloy pa rin ang pakikitsismis ng matanda sa isa nitong customer. Kahit inaabutan na siya nito ng sukli, doon pa rin ito nakatingin sa kausap niya sa dulo. Napailing na lang ako. Talaga palang, totoong may mga ganitong tao sa kalsada. Literal na chismos at pinag-uusapan ng buhay ng iba. Paano naaasenso ang Pilipinas kung ganito makikita ng mga kabataan? Sabi niya sa sarili at napapailing na naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Boss, salamat ho. Aalis na ako. Paalam niya sa matandang lalaki na nakatungo. Tinanguan lang siya ng matanda habang itinutuloy ang pagbibilang ng mga barya.